Hindi pa tapos ang defense team sa kanilang cross-examination laban kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Ngayong araw, itutuloy ang pagtatanong na sinimulan kahapon kung saan tinutukan ni Defense Counsel Attorney Mark Vinluan ang pagkwestiyon sa kredibilidad nito bilang testigo. Kabilang dito ang kawalan ni Director Matibag ng personal knowledge sa mga naunang investigasyon kay Vice President Sara Duterte na umano'y grave threats dahil nangyari ito bago siya naging leader ng tanggapan. Ginamit rin ng depensa ang mga dating aksyon ni Matibag gaya ng viral video kasama si Mel Sabio at mga isinulat nitong editorial laban sa bise sa isang pahayagan. Ayon kay Defense Counsel spokesperson Attorney Michael Poa, tiwala naman silang naabot nila ang kanilang targets sa cross-examination. But nakita nyo naman, napanood naman natin that we were really just testing the credibility at kung may personal bias yung witness because that will syempre affect yung integrity nung kanyang mga naging testimonya or at least yung pagsasagawa ng investigasyon. Ipinaliwanag rin ito kung bakit nila ginamit ang publication material ng comparison ng public trust rating ni Vice President Duterte na higit na mataas kumpara kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang point lang naman nun is tinanong lang natin kung yung mga ganong bagay ay kinoconsider din ng NBI sa kanilang investigation, lalo na parating nababanggit yung katagang betrayal of public trust kanina. So it was just a question and Director Matibag naman answered also. Pinasinungalingan rin ng depensa na panghihimasok sa personal na buhay ng testigo ang kanilang ginawang pagtatanong. Isa rin sa napunto sa cross-examination ay ang pagiging endorser ni Laguna 2nd District Representative Ann Matibag na kanyang asawa sa articles of impeachment ng bise sa mababang kapulungan ng Kongreso. We meant no offense and I hope none was taken by Director Matibag. We respect that, except that, syempre, sa cross-examination, you really have to test not just the credibility but also bias. No? Ngayong araw, isa sa inaasahang susuriin ng defense team ang naipresentang mga pahayag ni Arturo Las Cañas na isang self-confessed na dating leader ng Davao Death Squad. Isa sa dahilan kung bakit humiling ng continuance of cross-examination ang kampo ng bise. Sa huli, nilinaw ni Poa na nasa Senate impeachment court pa rin ang pasya at sagot kung nabuwag nga ba ng kanilang kampo ang kredibilidad ni Director Matibag bilang testigo sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon.